Tara, samahan niyo ako magturo. Meron pala ako ngayon tinuruan dito sa Alabang Muntinlupa. Meron pala akong ipapakita sa inyong problem at bibigyan ko kayo ng solution doon. At yung problem na yon ay karaniwan ko nakikita sa mga kabataan. Yung mga bata kasi naturuan lang na mag go go go. Hindi sila naturuan na mag-stop and mag-slow down. Kaya ang first reaction nila na gagawin once na-receive na nila yung bola ay gumalaw ka agad. That's why lagi silang natatawagan ng traveling. At the same time, hindi sila nakakabasa na maayos sa loob ng court. Bakit? Dahil they don't know how to slow down. That's why they're always rushing. And nagko-commit ng mistakes dahil nga nagmamadali sila. Panoorin nyo yung video na to ng ating client. Sa umpisa, hindi nyo talaga to mapapansin. Pero habang patagal na matagal, marirecognize mo yung problem. Ang problem na ito ng ating client is hindi niya pa nare-receive yung bola. Gusto nyo na agad gumalaw. Tignan nyo dito. That's why sa game, matakol siya ng traveling. At the same time, magra-rush siya. Bakit? Kasi nga, hindi niya pa nasasalo yung bola, gumagalaw na siya ulit. That's why, matatawagan siya ng traveling. Dahil pag salo niya ng bola, mag-take siya ng 2 step, then another step. So, 3 steps na siya. Pero huwag kayong mag-alala. Merong solusyon dyan. Marami kasi sa mga kabataan ay hindi marunong mag-stop. That's why, yung solusyon lang dito is turuan silang mag-stop or mag-slow down. Sa ganong paraan ay makakalma sila. Sobrang daming kabataan yung ganito yung nangyayari. Yung hindi pa nila nasasalo yung bola, gusto na agad nila gumalaw. That's why, nata-traveling sila ng nata-traveling. Pag ganun yung nangyayari, ang first solution is to teach him to stop and to slow down. Kagaya dito sa ginagawa namin. Kailangan, pag salo niya ng bola, mag-hop muna siya. And then land with both foot, then pause for 1 second. Sa gantong paraan, tinuturuan natin siya mag-stop. So, kung napansin nyo, na-eliminate na natin yung problem niya, which is yung nata-traveling. At the same time, yung nagmamadali. So, pupunta na tayo sa gagawin namin today. At ayun yung pag-blow by. Kung napansin nyo mga ka-ballers, yung merong pole dyan, no? So, yung ginagawa natin dyan, fino-force natin siya to stay low. Ang nakita ko naman na problem is after niya mag-blow by dun sa pole, tumataas siya kaagad. Ang gusto natin kasi mangyari is dapat ma-hold niya yung position ng pag-stay low ng matagal para makapag-create siya ng mas magandang anggulo when driving. At para makakreate ng magandang driving angle, you need to stay low. That's why kailangan natin mag-add ng panibagong accountability, which is yung pag-tap niya ng med ball. That's why pagkatapos niya mag-repro dyan sa pole, kailangan niya ulit tapikin yung med ball. Sa ganong paraan kasi, mako-force natin siya mag-stay low. Pag ganito kasi na sinabi nyo lang, stay low ka dapat, stay low, stay low. Hindi yan mag-i-stay low. Bakit? Kasi yung muscle memory niya, sanay sa mataas na posisyon. That's why you need accountability to force your student to stay low without even thinking. Now, as time goes by, nasasanay siya na mag-stay low, it comes naturally na lang. Pwede mo nang tanggalin yung accountability dahil nagkaroon na siya ng muscle memory na mag-stay low. Always remember mga ka-ballers, what work for this person may not work to other person. That's why you need to be creative as a trainer and as a coach. Dahil iba-iba yung learning method ng mga bata. If you ask me kung paano magiging creative sa pagtuturo, it's simply kailangan mo ng experience and right knowledge. Ayun lang naman mga ka-ballers. I hope na meron kayo natutunan sa video na to. Kung gusto nyo magpa-personal training sa akin, DM nyo lang ako dito sa page natin. Again, this is Coach Ralph and always reminding you to be better.